I saw the transformation, for example, that took place in many of you when we started going to the Women's Center. I saw the transformation take place in you, where you went from it was all about yourself to all of a sudden you're seeing people that need Jesus. That is true. Tinuod, Jud. So nakita yun ni Daddy, ang kausaban sa pipila nato, nga nagpagamit sa diha nga nagsugod na ta dito sa Women's Center. Kay sa una unsa may atong bukang bibig mo tindog ta diri galisod ko ga struggle ko mo ni akong giagian kene. Pag abot na to sa Women's Center unsa naman? Hello, ako ang struggle kay wow, lamok ra di ay. Dinosaur ning ila ang problema. Di ba? Oh. Kay nakita nimo nga naay nagkinahanglan. So nausab ka. Di ba? Dili nakakatung. Ana ra sige. All of a sudden, some of you realized that your problems were nothing compared to some of those children and those teenagers and those women at the center. All of a sudden, you realize, diba? It's not so bad. Kaysa diha nga nahimo kang involved sa kinabuhi sa mga tawo. Diba? Nakita nimo nga, hay, makaulaw ang ako ang struggle. Perteng pagkajutaya. Atubang aning mga bata, iniining mga babayi, iniining mga asawa, nga gipang bunog, gipang biyaan, gipang rape, gipang molestya. Di ba? Makaingon ka nga, makapangatol ta, makauwaw ang ako ang struggle. Di ba? Kaya niglantaw ni mo, mas naada mas nakinahanglan. And the Lord used them to open your eyes to what's really priority. Di ba? And then naoblihan ang ato mga salabutan, bangala, tinuod jud nung unsa di ang prioridad nato. Naadi ay ni. That you're not the only one with the problem. Diba? Nakita nato ba nga dili ra day kita ang nagproblema. And you have the ability to impact people's lives. Nga naaday kay abilidad nga makahatag ka og epekto sa ubang tawo. Natay bunga. Because of that, there's somebody sitting here today. Diba? Para kita giwati dad. No? Diba? Agi ana naay usa nato nga kauban diri nga gikan didto. Diba natay bunga? But if you weren't willing to go and to do the work of the ministry, you never would have experienced this humility. Pero diba, kung wala ta ni adto didto, kung wala nato nasulayan, nga unsay feeling nga kita mo yung ministeryo aning mga babae, ini mga bataa, no dili nato mabati ang kining klase nga pagkamapaiinobsanon nga naa pa di ay lain nga nagkinahanglan. Dili ra di ay ako ang makaluluoy. Amen. Dili jud ay kuluoy. Diba? Listen, Nixon. You are the only one. Each of you individually, you're the only one of you. And nobody can impact somebody like you can. Amen. No kabalo ka igsoon, ikaw ra gyud ang makahatag og dako nga epekto sa kinabuhi sa katawo sa samang pamaaging ikaw ray makabuhat. Walay lain. Dili ka pwede mo ingon nga ay naabitaw si kuan, dili lahi ang imong epekto. Lahi ka. That's true. I can't do what you can do because I'm not you. Dili niya mabuhat. Unsay imo ang kayang buhaton kay dili man sa ikaw. I'm not a mother, I'm not a female. Dili man sa inahan, dili sa babayi. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios. But who can relate to a young lady better than you? You ladies, you young ladies. Who can relate? Who can relate better than a mother to a mother? Kinsa may mas makarelate? Diba? Siyempre, sa isig ka babae, isig ka batanon nga babae, isig ka batanon nga babae. Para sa isig ka inahan, isig ka inahan. The Lord has need of you, igsoon. So, walang gikinahanglan ka sa Ginoo, igsoon. So what are you saying to disqualify yourself today? Kung sa may imong iingon na pod, nga rason nimo para imong i-disqualify ang imong kaugalingon, lalaki man ko, so dili ko pwede dito kay women's. Huy. Okay. So, unity of the faith and the knowledge of the Son of God to mature manhood, to the measure of stature of fullness of Christ. Mature manhood, that means perfection. To be perfected, to be matured. So, God gave the fivefold to do the work of the ministry, to build up the body of Christ, until we all come to unity in faith and the knowledge of the Son of God, till we all come into mature manhood. Amen. Perfection in Christ. Amen. So, gihatag ang 5 kapilo igsoon para nga sangkapan ta nga mubuhat sa buluhaton, hangtod nga matukod ang lawas si Kristo ug maabot nato ang pagkahiusa sa pagtuo,
ug ang kahibalo sa anak sa Dios ug maabot nato ang kahingpitan sa atong pagkatawo, walay lain igsoon bot pasabot nga maperpekto ta. Mapurma gyud ang kinatibukan nato nga si Kristo gyud sa tanang parte aspeto sa tuang kinabuhi. So these verses, Ephesians 4, 11, 12, 13, are giving us the steps to maturity. The steps that we have to take. Kini nga mga bersikulo igsoon sa Efeso 4:11 taman sa 13 kay mao kini ang mga ang-ang no ginahatag sa ato ang mga ang-ang nga kinahanglan natong likangan. It's through obedience. Pinaagi sa atong pagkamasinugtanon. Doing the work of the ministry in obedience to the love of the Lord. No, ang pagkamasinugtanon igsoon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo para sa gugma sa Ginoo, tungod sa gugma sa Ginoo. So we all help somebody until they are able to help somebody else. No, so kitang tanan gitawag ta sa Ginoo nga motabang sa usa ka tawo hangtod nga kanang atong ginatabangan kay igo na nga makatabang pud sa ubang mga tawo. Warren, quit picking on your sister. Leave your sister alone. Unya, you can beat on her later, after church. Bunoga daw niya. And it's okay, over there in the boulevard. But here in church, you have to love. I know it. That's why I had to marry you. To lesson? So she could teach me. Don't know what I would do without my asawa. You're the perfect one for me. You are perfect for me. Yes. Even when you're mad at me. God knows what He's doing. Okay, so in my Amplified Bible, it says, until we are nothing less than the fullness of Christ. Hallelujah. God, when He says, until Christ be formed in you, that is nothing less than the fullness of Christ. Hallelujah. No, so sa diha nga si Pablo nag-ingon dito sa hangtod sa Galacia nga nag-ingon siya nga hangtod nga si Kristo mapurma sa inyo gipasabot ana nga hangtod nga si Kristo nga hangtod nga kita maparehatan niya sa Kristo. Hangtod nga ang kahingpitan ni Kristo kay maatua hangtod nga masama ta sa tanan nga aspeto ni Ginoong Hesukristo. Walay lain nga sumbanan. So God's will for each one of us is for us to surrender daily, to die daily, to pick up our cross daily, to lay our life down daily until Christ be formed in us, until we are nothing less than the fullness of Christ. When He possesses us, and it's like Paul, you getting all this? Yes. Paul says it's not I who lives, it's Christ who lives in me. Hallelujah. No, so ang kabubuton di ay sa Ginoo sa ato kay kada adlaw ta nga mamatay, pinaagi sa to ang kada adlaw nga pagkamasinugtanon sa tanang mga gagmay mga butang. Pinaagi sa to ang kada adlaw nga pagpasan sa tong krus, kada adlaw nato nga pagbuhi sa tong kaguligon nga pagbulutan, hangtod nga si Kristo mapurma sa atoa. Nga sama sa giingon ni Pablo igsoon nga dili na ako ang buhi, dinhi kanako apan si Kristo na ang nagkinabuhi, pinaagi kanako. Amen. Hallelujah. So our job is to help you get there. So ang trabaho namo, ang trabaho sa mga leader igsoon nga matabangan ka nga maabot diha. But iksoon, if you refuse to be obedient, if you refuse to pick up your cross daily, if you refuse to apply what we're teaching you, kung magdumili ka then nobody can help you to grow and mature because you're not cooperating. No, kung magdumili ka igsoon nga mo cooperate, makigtinabangay sa kung unsa ginahatag nga assignment sa imo, ginapabuhat sa imo no mga invitation, mga pagpabuhat, mga assignment nga ginapabuhat sa atoa. Dili gyud ka na mo matabangan. Dili gyud ka mo tubo, dili gyud ka mo hamtong, magpabilin jud ka nga magsigig tsupon. Hello. Bahala pag maranggits na ta diri pero atong mga batasan kay 2 anyos gyapon. Okay. So why does He want us mature? Let's go to verse 14. Nung anong ganahan man siya nga mahamtong ta. Sumala sa 14. Why does God want you mature? Read that. Let's read that together. Sige, basahon nato you lead them in that. Sige, verse 14. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes.
Amen. You see why God wants to mature you, igsoon? No, so makita natin, so anong ganahan si Lord nga muhamtong ta, mutubo ta, mahingpit ta. Do you see? No, para dili na ta magpabilin nga Because mga bata. if you're not, you will be deceived. No, kay kung dili ta muhamtong, malinlag yun ta. Mauwat ta. And you will continue. You will continue to be tossed to and fro, because many of us today here are tossed to and fro every day. It's one day, oh God, I am on the mountaintop. The next day, oh, I'm in the valley so low. I don't even know if I'm saved. Hay! Grabe. Diba? Tinuod should. No, kay ilang tawa ragod para dili ta may mong sama sa puyaba nga maanod-anod ra bitaw kay ano? Naadiri, kauban nato, kabalo ko ikaw ni. No? Karon mo ka, dasig kay ko, okay kay ko. Gakalayo ko. Pagkasunod si mana, kumusta man ka? Feeling na ko ya, dili na ko luwas. No, man. Diba? Gapaling-paling. Muna itsura sa gapaling-paling nga dili ka magpabiling na naadiri. Kano nakakadiri pagkasunod kay feeling na ko wala na jud koy kaluwasan. I don't want you being tossed to and fro any longer. Buot pa sa buot ba? Dili gusto si Daddy, dili ganahan ang Ginoo nga ing anak ta, dasig karon ugma kay wala na. Paling-paling. Pwede magoy ka magpabili na lang ta dito. Dito ra gud ayo naglihok ba? The enemy is lying to you. That's true. The enemy wants you to think that God has no power to overcome your flesh. Hallelujah. Ginabakakan manggod ta sa yawa igsoon. Ginauwat ta sa yawa ba? Gusto sa yawa nga maguna-una ta nga walay gahom ang Ginoo nga magpabilin. Dili kaya sa Ginoo nga ipabilin ka nga diha ra gyud ka, dasig ka always. Dili na tinuod ang imong gibati karon nga dasig ka, on fire ka. No, dili oy. What na? Kuto-kuto ha. Oh, I did it again. Magtanga na lang I'm ito. just no good, miserable. What? I did it again. I'm no good, miserable. I'm never going to change. No, My bana, my asawa, they're never going to change. Maingon ta nga, wala Just na never. Wala na nabuhat na pud nako. Dili na gyud ko ani mausab. Kini ako ang bana, di na gyud ni mabago. Never. Kini akong asawa, di na gyud ni mausab. Why are you laughing, lady? Nausab ganita. I know what you're thinking, lady. I've been praying for that man 32 years. He's finally starting to change. You've changed. Don't stop praying. Amen. So, I want you to capture today, yes, it's important to be doers of the word, but it's more important that you allow Christ to be formed in you. Amen. No, so unsa gusto niya nga mabalo nato pag uli igsuon kay gusto niya nga masabta nato mga oo, tinuod, importante nga mahimo kong magbubuhat sa pulong sa Ginoo. Apan, importante usab nga mahimo nga si Kristo matugutan ako nga mapurma sa akong kinasuluran. It's about developing your character. Kay mahitungod siya Maturity. sa pagpatubo sa ato ang mga batasan, sa atong kinaiya, nga mahimo tang hamtong. It's not about your ugly old heart being purified. It's about your ugly old heart being cut out, ripped out, and thrown out. Amen. And the heart of Jesus coming in. No, buot pasabot, dili di siya gusto sa Ginoo nga kini ato ang madunuton, bulok, baho, guba, gibugi-bugi, nga gikagid nga kasing-kasing igsuon nga kanang iyang putlion, bag-uhon dili. Ang gusto sa Ginoo, langkato na siya tangtangon, upulihan og bag-o. Kay para si Kristo mapurma It's sa about you carrying the very heart and nature Amen. of Jesus Christ Amen. in you. Amen. No, buot pasabot nga mabit-bit nato ang kasing-kasing ni Jesus, no? Ug ang kinaiya ni Yesu Kristo naa sa ato ang gibit-bit. See, when that happens, it's not hard to obey. No, kay kung sa diha nga mahitabo na igsoon, dili Because na it's lisod not na you, imong it's masinugtanon. Jesus. No, dili na ta mag-struggle nga mo obey kay ano man. Si Jesus naman na nagpuyo sa imo Langit no naman ang imong kinaiya. The struggle is allowing that to take place, that process called sanctification. Hallelujah.
No, ang lisod lang ani igsoon mo ang pagtugot ni ana nga proseso ba? No, ang pagtugot nga sugdan ka na nga proseso, hangtod nga moabot ta atong langit nun nga kinaiya. Nga mahingpit. That's why we die daily. Mao ni siya ang rason nga nga kada adlaw ang kamatayon. That's why I want you to have accountability partners. Mao ni ang rason nga gusto nato nga Go natin to your partner. Did you die yesterday? Did you die the day before? no, ano Did importante you ang die the day accountability. before that? Na, di ba? Ang accountability partner. No. 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 Apir-apir yung bisig ni Rogelio. Adada. Apir! Karelate sige. Oh. Di ba? Ano importante ang accountability partner? Nga kada semana magkita. Kay para mag-check. Magpinakutan, anay. Kumusta man? Patay na ka? Your Ano accountability magpapakita? partner is not to condemn you. It's there to help encourage Oh. you Di ba? to go on, to continue. Ang Yeah, accountability partner, I messed up too. Accountability We need partner. Jesus. Let's Kay- pray. Para magdinasigay sa usag-usaba. No, kumusta man? Patay na ka? Wala na kita nakita. No? Oh. Kumusta naman eh, di ba? Magdinasigay ba nga? Unsa man? Patay na bagyog ka? Wala pa? Patyan pata ka. Di ba? Di ba? Mag-inampuay sa usag-usa, magdinasigay. Mag-share nanay nga ako pod, parehata. So mag-inampuay ta, parehata ani, magpadayon ta sa unahan. Dili ta mo undang. Oh, pwede nimo patyon pero patyon sa pagampo. We can do it, Igsoon. Amen. Mabuhat na to ni. We really can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Mabuhat na to ni Igsoon. Pinagi ni Kristo nga nagligon ka nato. So what does John 15 say? Unsa may giingon ni sa Juan 15? I am the vine, you are the branches, Branches. and you can Do nothing without me. do nothing. No, What siya. does nothing mean? Masabot pasabot Igsoon sa wala. So why do we continue to try to obey God Oh, good. in our own strength? No, so, di ba nagingon siya nga wala tay mabuhat. So nganong ato mang ginasulayan nga musunod sa Ginoo sa atong nga wala ang Ginoo. Kita-kita How's ra. that working out for us? Kumusta man? Pinagi sa atong kagulingong pagpaningkamot nga musunod sa Ginoo. Why are we trying to walk in the Spirit without the Spirit? Nganong ato ang ginasulayan nga maglakaw sa espiritu nga wala ang espiritu sa Dios. It's not walk in our spirit, it's walk in the Holy Spirit. Amen. No si dili siya mahitungod nga maglakaw ta sa atong espiritu apan sa espiritu sa Dios. Amen. Amen! 5:5. You can do nothing without me. Nothing, Jesus said, nothing. No so kung wala gyud siya, wala gyud tay mabuhat. As in literal wala gyud. So why are we Zero still good. looking at ourselves? So nganong lantawon pa man nato tong kaugalingon? Ikson, you're never going to be an overcomer if you continue to focus on yourself. Dili gyud ka mahimong madaugon igsoon kung magpabilin ka nga nagsigig lantaw sa imong kaugalingon. Never. You're going to have to focus on Jesus. No kinahanglan nga ibalhin gyud ang paglantaw kang Hesus. You can do nothing without Him. Kay wala tay mabuhat kung wala Right? siya. Amen. Amen. You don't look at your weakness, you look at His ability and His strength to Amen. make you what you ought to be. Amen. Because it's His grace in you Yes. that's helping you every day. Amen. No, so dili nato lantaw ng atong kaluyahon. Apan mulantaw ta niya nga ato ang kusog ug kalig-on nga mo'y mutabang kanato sa iyang grasya kada adlaw nga makalahutay igsuon ug magpadayon. So what do we teach you to do? No, so unsa may ginatudlos dire? Are you doing it? Ginabuhat man nimo. Are you coming boldly to the throne room of grace every day? Or are you just sitting there looking at yourself? Nagaduol ba ka kada adlaw sa trono sa Ginoo diha sa iya ang kaluoy? Or ang imong ginalantaw, ang imong rang kaugalingong mga kalistanan? Unsa man, nagaduol ba ta sa iyang trono or nagduol ta sa kaldero? I love that, Gilbert. Gilbert, you remind me of an 8-year-old boy who just got caught. Ay, gana kaya? Nakainomdom daw siya sa usa ka bata ba, 8 anyos nga nasakpan. Mura ba gingana ba? Di ba pag masakpan ang bata 8 years old magana? We all do that, son. May tao. Kita tanan nga na. Listen, so I blow it all the time. I blow it every single day. I blow it all the time.
Just ask my wife. Si Daddy igsoon kay mapakyas siya kada adlaw. Pangutana lang si Mami. Okay, but it's not about blowing. It's what do you do after you blow it? Amen. No apan ang problema ang dili magud ang issue ani dili man sa pagkapakyas. Apan unsay imong buhaton human sa imong kapakyasan. Diba? Unsay atong giduol trono What do you kaldero. do? Do you come boldly to the throne room of grace, or you go to the throne room of self-pity? No, so, unsa man nga trono ang ato ang ginaduol igsoon, ang trono ba sa grasya sa Dios or ang trono sa ato ang kaluoy sa tugkag galingon? Luoy kay ko. Struggle na po ko ani, naunsa na ko ani. No, ingana ta Oh, kasagaran. we love that throne room of self-pity, don't we? Nung ganahan kayo ta kana bitaw mapaluoy-luoy, kaluy-an ta. Oh. No, ganahan ta nga. Mangita pagkuan ba, kahupayan sa ibang tao. Wala lang ila ka sila ka. Sila po, wala, sagal ako. I'm not any different than you. I'm not trying to point fingers at myself. I'm saying that I refuse, I reject, I am not going to condemn myself or allow the enemy to condemn me because it's none of his business. Correct. And it's not me. I run to the Lord. Amen. Help. No? Thank you, Lord, because I know that you're helping me even when I blow it. I know you. I trust you. Amen. You love me. You'll never leave me nor forsake me. Amen. Unsay buot pasabot ni Daddy igsoon? Buot pasabot ba nga si Daddy mapakyas siya kada adlaw yang ginaamin diri sa tuwa di ba nga mapakyas siya pero dili gid niya tugutan ba kanabitang kanabitong kaluy-an ni iyang kaugalingon nga iya ang pahinumduman niyang kaugalingon nga na di nagyug ka ikondinar kanabitaw nga struggle pa nga gana-ana pa bitaw no dili niya tugutan ang iyang kaugalingon nga mahulog sa iyang ana kay nga naman ang iya kay Lord salamat kay kabalo ko napakyas ko pero tabangan jud ko nimo dili ko nimo biyaan dili ko nimo pasagdaan dili na ko ani no usa kay maduling-duling na lang ta. Oh, no, Exxon, I'm not trying to deny my blowing it. I No. just take it to the Lord and said, yeah, I blew it again, Lord. Kay I blew sama it sa again. iyang I confess it. I admit it. ginaingon ni Daddy ba nga wala siya Help nagingon me. nga iya ang ginadinay nga napakyas siya pero sa diha nga mapakyas siya ang iyang kapakyasan dalo niya atubangan sa Ginoo Lord napakyas ko tabangi ko no dili na niya tugutan ang yawa ba nga asinan pabitaw siya kay una sa tanan wala man jud labot ang yawa diba See, the word says, place no confidence in the... flesh correct Did you hear that? Place no confidence in the flesh no ayaw pagbutang og kumpiyansa sa unod or sa tawo mo tawo ka o ayaw kumpiyansa sa imong kaugalingon That's what it means to focus on self, putting confidence in your own flesh. no mo na sa itsura igsuon ba nga ato ang gilantaw ang atong kaugalingon ang atong kumpiyansa sa atong kaugalingon lang nga kumusta gahakuron naka-pray ko di ko dasigron wala ko ani kumpiyansa nimo na sa imong kaugalingon wala sa nagbuhat nimo So dili mo na ikaw I have confidence in the Lord. I'm not being condemned by Him. He's So- helping me. so ang imong By faith, kumpiyansa- I know He's doing what He said He's going to do behind Amen. the scenes, even if I can't feel it. So ang imong kumpiyansa ba naa sa Ginoo igsuon? Bisan og dili nimo mabati, bisan og dili nimo makita, no? Mo na ang rason nga no nga pwede gihapon ka gamiton sa Ginoo nga bisan og nag-struggle ka, naglisod ka, dili mo feel nga Kristohanon ka, no? Kaya naman ang kumpiyansa wala sa imong kamot. Wala sa imong pagpaningkamot, wala sa imong pag-ampo, wala sa imong pag-fasting apan naa sa Ginoo nga imong gisaligan. Don't despair. Worship the Lord. Amen. No ayaw ka guliyang, ayaw ka balaka, idahig sa Ginoo. Yeah. Amen. Love can never fail. Amen. Ang gugma di gyud na mapildi, di gyud na mapakyas. God's love will never fail us, Exxon. Ang gugma sa Ginoo igsoon, di gyud kaniya pakyason, di ka mapildi, di kaniya ipapildi. God has given us double grace every day. Every day. Ang Ginoo I igsoon, walk around, even this morning before I left the house,
Lord, by faith, I receive your double grace. I Amen. need it today. Amen. I receive it. Nung kada adlaw igsuon na ang doble nga grasya sa Ginoo kanunay nga ginatanyag sa atoa. Nung sa iya wala pa sa ni anhi diri, iya ang naglakaw-lakaw siya, iya ang giingnan ng Ginoo, Lord, akong ginadawat pinagi sa pagtuo. Doble nga grasya, doble nga grasya. Okay, turn to Colossians 1:28. Gidihata sa Kolosas 1:28. Let's look at that together. 28. Kolosas. Colossus. Yes, Kolosas. Is that like Colosmosis? Because Moses. What? 1:28. Can I have that? Lady, can I have that lid? Thank you. 10:30 pa di ay. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Amen. No siya atong giproklamar, nagpasidaan sa tanan ug nagtudlo sa tanan, diha uban ang kaalam, aron nga kita makapresentar sa matag usa nga hamtong diha kang Kristo. Here's what it says in the Amplified. Him we preach and proclaim, warning and admonishing everyone and instructing everyone in all wisdom, comprehensive insight into the ways and purposes of God, that we may present every person mature, full-grown, fully initiated, complete and perfect in Christ, the Anointed One. Hallelujah. Siya nga among giwali, nagpasidaan ug nagdasig sa matag usa ug nagtudlo sa matag usa sa kaalam, komprehensibong kahibalo sa tanang mga pamaagi ug tumong sa Ginoo, aron nga atong mapresentar ang matag tawo nga hamtong mitubo, tibuok nga nahimpit, kumpleto ug perpekto kang Kristo ang dinihugan. Amen. That's my job. That's the job of the leadership. That's the job of every Christian. Amen. To help present each other to the Lord as fully grown, Amen. mature, and perfected. No sumo na iya ang trabaho, mo'y trabaho sa mga kapanguluhan, no mo'y trabaho sa mga leader, nga ato ang trabaho nga mapresentar ang tanan nga Kristohanon hamtong diha kang Kristo. Amen. If I fail to do my best to help mature you, I will answer to the Lord on Judgment Day. Kay kung mapakya siya igsoon sa pagbuhat sa kaya niyang buhaton, nga tabangan ka nga mahamtong, manubag siya, tubangan sa Ginoo sa adlaw sa hukom. This is why I sound so hard sometimes. Mo ni ang rason Like, nga come no nga. on, you guys, grow up. No mo ni ang rason nga no nga usahay, sometimes the edad. Di ba? Nga no nga si Daddy inig madungga nato sa gahi gyud. No sakit gyud paminahon ang mensahe niya. Nga dasig sa para sa to dili siya pagdasig. Hagit siya sige ba nga tubo ba? Why you get tired of hearing the same mensahe week after week. No, then kita I'm not sorry. no so kita kay gikapoy na tagpaminaw og ingani nga mensahe gagahi kada semana pero sa iya dili gid sa mga pasaylo ni ana. Amen. Amen. And some of you don't pay attention back there. You don't pay attention to the messages. Naiuban ninyo nga na diha sa likod dili mo tigpaminaw sa wali. Sige unot-unot na niyo ang tapad. Some of us we don't be obedient in the small things you're being asked to do. Ang uban kay dili ta mahimong masinugtanon sa gagmay mga butang nga ginapabuhat sa atoa. Oh, I'm not condemning you. My heart cries for you. No wala kaniya gikundina. Apan naghilak ang iyang kasing-kasing para nimo, luoy ka. You're gonna have to teach these kids. You're gonna have to teach those kids the things that we're asking you to teach them. No kinahanglan nato tudloan ang mga bata nga ginatudlo pod sa atoa nga mga dagko. Before it's too late. Samtang dili pa ulahi ang tanan kay managko na sila na. Kinahanglan gyud ta Obedience. pagka masinugtanon. So, we're proclaiming Jesus
warning everyone. I've given you lots of warnings, No ginawali nato diri si Jesus. right? Daghanang mga pagpasidaan ang ginahatag diri. I can't warn you without warning myself. Dili man kaniya mapasidaan kung siya mismo dili po niya pasidaanan niyang kagalingon. See, I want you to see the Word of God says, warn them. No, so ang Biblia igsuon ang pulong sa Ginoo nagingon, pasidaan sila, pasidaan sila. Why does Christ want to be formed in you? Nganong gusto ni Kristo igsuon nga mapurma siya sa imoa? Listen, Exxon, what God wants to do with each one of us individually, and what God wants to do in the body of Christ collectively, is that we would be able to represent Jesus Christ to our neighborhood Amen. in the way that Jesus actually is. Amen. Nung ang tumong igsuon ni Jesucristo nganong gusto niya nga mapurma si Kristo sa ato ang kinasuluran. Kay para nga marepresentar nato tagsa-tagsa ug hiniusa pod isip nga lawa si Kristo samtang naa siya dire sa kalibutan kung kinsa gyud siya sa iyang pagkasiya. Okay, so when you read the Bible and you read about when Jesus was on the earth and you look at everything he did, he's representing you as man, and he's also representing the Father as God, and he's showing what he wants us to do, what Amen. he wants us to become. First to become, to be formed in us, and then to represent him healing the sick, raising the dead, cleansing the lepers, casting out demons, preaching the gospel. Amen. No, so ang tanan That's igsuon. Jesus. Di ba inigbasa natog Biblia, no, ang tanan nga gibuhat ni Jesus, no, ang ginapakita ni Jesus didto kay iya atang ginarepresentar, no, ang iyang mensahe ba nga ginabuhat nako ni isip nga tawo buot pasabot ang mga musunod sa ako nga tawo, pwede gyud kaayo sila nga mahimong sama nako ug magbuhat sa ako mga gibuhat. Pero labaw sa tanan igsuon ang ginapakita ni Jesucristo kay kita nga mga tawo samtang si Jesus tawo sa diri, di ba? Sa kalibutan ni ani sa diri, pwede tang maparehas sa iya sa kinatibukan kay kung sa diha nga mapareha ta ni Jesucristo, sa iyo na lang dayon kaayo nato ang pag-ayo sa masakiton, pagpalaya sa yawa, pagbanaw sa patay, pagwali sa ebanghelyo. If you will surrender to him and you will let him do his work in you, this is why we named the ministry John 14:12. No, kung ato ang isurrender ang ato ang kinabuhi igsuon, atong itugyan ang ato ang kinabuhi kang Jesucristo, mo jud di siya ang may tabo. Makabuhat ta sa mga dagkong mga butang. Muna ang rason nga nung let's look at gitawag John nato nga John 14:12. 14:12, greater works ang buluhaton. What is the promise that Jesus gave? Unsay giingon ni Jesus nga saad niya? 14 To be nothing less than the fullness of Christ is to do here now what he did when he was here. So buot And pasabot nothing less. buot pasabot igsuon kung mahimo tang ang sumbanan nato nga mapareha ta ni Jesucristo nga walay lain nga sumbanan nga mapareha gyud sa iya, buot pasabot samtang naa ta diri mabuhat pud nato kung unsa ang iyang mga gipangbuhat. Igsoon, the only reason we're not representing Jesus for who he is, the only reason we're not doing what Jesus did, because we refuse to surrender. Ang rason ngano nga dili pa nato nganong hangtod karon kay wala pa ta nakarepresentar ni Jesucristo sa kinatibukan sa iyang pagkasiya. Ang rason nganong wala pa ta nagbuhat sa mga buluhaton ni Jesucristo sa samang pamaagi nga gibuhaton ni Jesus samtang naa siya diri sa kalibutan kay wala pa man ta hingpit nga nagsurrender nagtugyan sa tong kaugalingon dito sa iya. Somehow we think like society. Somehow we think that money and making a living is more important than surrendering to Jesus Christ. Kay nagtuog gihapon ta igsuon nga pareha ang atong panghunahuna sa ato ang katilingban. Ang atong panghunahuna nagtuog gihapon nga labaw nga mas importante ang makasapi kaysa sa pangalagad kang Jesucristo. And Jesus said, whoever believes in me will also do the works that I do. Ug si Jesus nagingon nga si bisan kinsa nga motuo kanako makabuhat sa mga buhat nga akong gibuhat. Ikson, why aren't we doing the works that he did? Nganong dili man nato or nganong wala pa man tagabuhat, nganong wala man nato gibuhat ang iyang mga nabuhat? What, did he lie? Namakak ba siya? So why aren't we doing the works that he did? So nganong wala man ta nagbuhat sa iyang mga gipangbuhat?
See, so most of the church doesn't even believe this. No, daghan gani sa mga naa sa simbahan, dili mo tuuan ni. Most of the Christians have been taught and given up that that was then and that's not for No, daghang now. mga Kristohanon ang nagtuo nga para na sa una. Do you believe this, Igsoon? Ikaw, Igsoon, motuo ba ka ani? Amen. Because this is where God trying to take us. No, kay diri ta gusto nga dalon sa Ginoo. So we can represent Him, we can carry His nature. Aron nga marepresentar nato siya, And we mabitbit can nato usher- iyang kinaiya. We can usher in the end time harvest of souls. Ug ato mapasulod ang katapusan nga kapanahonan nga pag-ani sa mga kalag. You know the scripture where it says that no one comes to Jesus unless the Father draws them. Kabalo mo atong bersikulo Igsoon nga nag-ingon nga walay makaduol kang Hesus, gawas kung ang amahan mo'y mugdala kanila kang Hesus. You know that scripture? Kabalo mo anang bersikulo? I always thought of that as no one can be saved, can be born again, unless the Father draws that person to Jesus. So sa iyang unang-una, kanunay nga ang iyang pagpanabot ato kay dili maluwas ang usa ka tawo gawas kung ang amahan mo'y mugdala sa tawo kang Hesus. And I believe that's true, Igsoon. Ug tinuod na, nagtuo sa nga tinuod na, But I saw another side of that the other day. apan naa siya nakita pod nga lahi nga bahin ni ana sa So niaging I was adlaw. praying for us. So nagampo siya para sa atoa, I was praying for the city, nagampo siya para sa syudad, our island, and our nation. nagampo siya para sa atong isla, sa atoang nasod. And I realized us as Christians in the body of Christ, unless the Father will draw us to Jesus, we need to be drawn. We as Christians still need to be drawn by the Father to Jesus because so many of us are resisting Him. That's true. No, so na-realize si Daddy ba, nakaamgo siya nga, para po ini sa atoa nga mga magtotoo. Para nato nga nagsimba na ba, para nato nga mga Kristohano na, nga kita, bisan kita di ay kinahanglan dahil nato nga birahon pa sa amahan, padulong kang Jesus. Nagkinahanglan nato nga birahon, kinahanglan ta nga tultulan sa amahan, padulong kang Jesus. Kay daghan gihapon nato ang nagdumili kang Jesus. So I've been praying for several years before I even came to the Philippines. Father, draw me to Jesus. Draw me to yourself and I will run after you. Amen. If you will draw me, I will run after you. No, so ang iyang pag-ampo, nag-aampo siya sa Ginoo bisan pa sa wala pa sila mianhi diri sa Pilipinas nga, amahan, biraha ko padulong sa imua. Kung imo kong birahon padulong sa imua, mudagan ko kauban ka padulong sa imua. So whoever believes in me will do the works that I do. We don't even believe it, most of us. Daghan nato ang wala nagtuo ni ana igsoon. Because we don't know Him. Kay wala man ta kaila sa iya. And we're focused on ourselves. Nakatutok ta sa atong kaugalingon. And He says, and greater works than these will you do because I go to my Father. He didn't stop at you will do what I do. You'll do greater works than these. Amen. This is what I'm pursuing. This is what I'm after. Hallelujah. No, so wala lang siya nahunong igsoon ba? Wala nahunong si Jesus sa pag-ingon nga mubuhat ta sa iyang mga gipang buhat apan mubuhat pud ta sa dagko nga mga butang. Labaw pa sa iya ang mga nabuhat. Mauni ang atong ginatinguha igsoon. This is what happens when Christ is formed in us. Amen. Kini igsoon mahitabo lang ni siya kung mapurma na si Kristo sa atoa. Amen. Hallelujah. Ixon, God is trying to lead us as a family this year and this season to allow Christ to be formed in us. So igsoon ang Ginoo ginatultulan ta sa Ginoo ni ining tuiga isip nga pamilya hiniusa ba nga kita tanan nga mapurma si Kristo sa atoa. Are you willing to pay the price? Ngan karon igsoon ang pangutana, musugot ba ka nga mobayad sa kung unsay pangayoon sa Ginoo para mapurma si Kristo sa atong sulod? Ixon, are you willing to pay the price? Igsoon pangutana ni para Of sa imo. sanctification. Masino musugot ba ka nga moagi sa pagkaputli? Because it's going to cost you everything. No kay ang igsoon ang baylo ani tanan gyud. Ang kuhaon tanan. Make no mistake, it will cost you everything. No, ang baylo ani igsoon ang tanan gyud nga naa sa imoa. Does that put fear in you? Nahadlo ka? Mamawad-an? Oh, I can't do it. Yes, you can. Basi naay mga nagahuna-huna diri nga dili na ko na kaya kay mawad-an. Kaya can. nimo, kaya nimo. You can surrender if you're willing. Kaya man nimo nga mo surrender igsoon, kaya nimo motugyan kung musugot ka. You can. Kaya. Mabuhat man. Amen. But it will require change in your life. Pero your naadyoy mga lifestyle. kausaban nga kinahanglan nga bag-uhon sa ato ang kinabuhi.
Hallelujah. Okay, let's turn to Hebreo chapter 5. Hebreo 5. Hang in there, we're almost done. Hapit na tamahuman. Glory Just have a few more whippings to go. Gamay na lang alatos. Wait lang. We're getting there. No, it's a hard message. But it's not hard if we just surrender. Amen. No dili ni kinahanglan igsuon nga gahi kung mo surrender ta. Okay, so Hebrews chapter 5, verse 11. Verse 11. 5:11 yung. I'll read out the Amplified. Okay. Concerning this, we have much to say which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. Wow. This is the Bible, it's not me. Biblia ang naging unanaha, dili na siya. Ako ang Bisayon, para lami. Mahitungod ni ini, daghan paunta akong ikasulti diha kaninyo nga mga lisod nga ipasabot. Tungod kay kamo nahimo namang lisod makasabot sa inyong espirituhanong pagkadungog ug tapulan bisan gani sa pagtinguha ninyo sa espirituhanong mga pagpanabot. Verse 12. For even though by this time, you ought to be teaching others, you actually need someone to teach you over again the very first principles of God's Word. You have come to need milk, not solid food. Kay bisan pamanggani nga unta niini nga panahon kamo dapat angay na nga mahimong magtudlo sa uban, hinay nahimo naman noon nga kamo nagkinahanglan gihapon og magtudlo kaninyo sa mga unang ang-ang sa mga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Miani kamo sa pagpanginahanglan og gatas dili solido nga pagkaon. Verse 13. For everyone, Kay ang tanan, who's everyone? kinsa maning tanan? For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in doctrine of righteousness and conformity to the divine will and purpose, thought, and action, for he is a mere infant, not able to talk yet. Kay ang tanan nga magpadayon sa pagkaon o gatas, kay klaro nga wala pa'y kasinatian ug wala pa'y katakos sa doktrina sa pagkamatarong, sa pagkakumporme sa langitnon nga kabubuton sa tumong sa pangunahuna ug buhat, kay siya usa pa lamang ka masuso, dili pa gani kabalo nga musturya. Sigson, I don't want you to keep drinking gatas after you've been here a long time. No, so dili niya gusto nga nadugay na ta diri igsoon, then gisige gihapon tag inom og gatas. The only reason we continue to drink gatas is because we refuse to be obedient in the small daily things. Ang rason nga sige gihapon tag inom og gatas kay nagdumili man ta sa pagkamasinugtanon sa pagsunod sa gagmayng mga butang. Di ba? Do you agree? Muuyon ta? Amen. Hello? Ayo. Well, no good to hide way back there, Gilbert. No good to hide back there. We can still... Makita gyapon daw kaniya ya. Wala hilak. I love you, son. I'm just teasing you. Verse 14, but solid food is for full-grown, mature, perfected men, for those whose senses and mental faculties are trained by practice, by doing, to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. Apan ang solido o gahi nga pagkaon kay alang sa mga dagko na nga mga tawo hingpit, perpekto nga nahingpit na nga mga tawo, kansang ang ilang mga panghunahuna kay nabansay pinaagi sa pagbuhat, sa pagbahig ug paglain kung unsa ang maayo, unsa ang insakto, gikan sa kung unsa ang dautan, kontraryo sa langit nun o tawhanon nga balaod. Wow. So if you've been going to church 1 year, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years,
and you're still only able to drink gatas, it's time for you to grow up. No, kung nagsimba ta igsuon nga usa, 5, 10, 15, 20 ka tuig na ta nga This nagsimba, applies to me too. panahon na nga mutubo ta. No, kung hangtod karon gainom gihapon ta og gatas, then 5 years old na ta nga Christian, 10 years old na ta nga nangalagad sa Ginoo, 15, 20 anyos na ta nangalagad sa Ginoo, then gainom gihapon ta og gatas, panahon na nga mo biya ta sa biberon. That's good. Kao na tag karne. Are you all there? You understand? Nasabtan I'm na trying to? to help you and not condemn you. I'm showing you what the Word of God says. It applies to you. Everyone who doesn't live this lifestyle is unskilled in the things of the Lord. That's what it says. No, dili, Unskilled. wala ta Still a ginakondinarig baby. suon. Apan ginatabangan ta ba nga makita nato nga ang kung kita ing ani pa dili kita makaangkon nga hamtong na ta. No? Kay bata pa gyud ni masuso pa gani ingon gani sa diong di pa gani kakabalo mo storya. Na kanang atong magipang litok-litok diha puro day na kuan. It's okay to be a baby if you're a baby. No, okay ra But if nga. you're 20 years old and you're still acting like a baby, Uy, wow. that's not very attractive. Diba? No, okay lang kung puya ka, kung magpakapuya ang puya. Diba? Pero kung 20 anyos na ta, 20 anyos na ta, di magbinunjing pa ta, huy. Okay, are you all okay? Okay pa mo? Hello? Okay, listen. One more scripture. Isa pa. Let's turn to 2 Peter chapter 1. Ikaduhang Pedro 1. 2 Peter chapter 1. 1. We'll start in verse 4. Sugod ta sa versikulo 4. Everybody look together with me, please. Okay. This is the word of God. This is instructions. Amen. So pulong kini sa Ginoo igsoon, sugo niya. Not the first time we've heard it. Dili na ni unang higayon nga nadungog nato ni. Amen. By the means of these, he has bestowed on us his precious, exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness, and corruption that's in the world because of covetous, lust, and greed, and become sharers and partakers of divine nature. Hallelujah. No pinaagi ni ini, iyang gihatag kanato ang iyaang bililhon o gilabihan kadako nga mga saad aron nga pinaagi ni ini nga mga saad makaikyas kamo gikan sa nadunot nga pamatasan ni ini nga panahon tungod sa pagkadautan sa kaulag ug kahakog ug mahimo kita nga mga mag-aambit sa iyang kinaiya nga langitnon. Hallelujah. See, God wants to share, be partakers in his divine Amen. nature. He wants his divine nature to take control of us Amen. because we give it to him. No, so ganahan ang Ginoo nga mahimo ta nga mag-aambit nga iyang ipaambit kanato nga mahimo tang moambit sa iyang kinaiya nga langitnon. Holiness. Amen. Verse 5. Sa 5. So, the reason for being partakers of divine nature, for this very reason, adding your diligence to divine promises, employ every effort in exercising your faith to develop virtue, excellent resolution, Christian energy, in exercising virtue, develop knowledge, intelligent. Verse 6, and in exercising knowledge, develop self-control, and exercising self-control, develop steadfast patience, endurance. In exercising steadfast, develop godliness, piety. Exercising godliness, develop brotherly affection. And exercising brotherly affection, develop Christian love. For as these qualities are yours and increasingly abound in you, they will keep you from being idle or unfruitful unto the full personal knowledge of the Lord Jesus Christ, Messiah, the Anointed One. Verse 9, for whoever lacks these qualities is blind, spiritually short-sighted, seeing only what is near to him, and has become oblivious to the fact that he was cleansed
from his old sin. Wow. You No, see tungod, that? tungod ni ini nga rason, nga mahimot ang tigpaambit sa langit nun nga kinaiya ni Kristo, igadugang sa ato ang sa Bisaya? Diligence. Verse 5. Pagka makugihon. Idugang sa inyong pagkamakugihon sa langit nun nga mga saad, gamita ang tanang pagpaningkamot sa paggamit sa inyong pagtuo aron nga motubo ang hiyas, ang pinakamaayo nga Muligo. pamatasan, ug Muligo. sa paggamit sa inyong hiyas, motubo ang inyong kahibalo, sa verse 6, ug sa paggamit sa inyong kahibalo, motubo ang inyong pagpugong sa kaugalingon, ug sa paggamit sa inyong pagpugong sa kaugalingon, motubo ang inyong pagkamakanunayon, pagkamapailobon, ug pagkamalahutayon, ug sa paggamit sa inyong pagkamalahutayon, motubo ang inyong pagkadyos nun. Ug sa inyo ang paggamit sa inyong pagkadyos nun, motubo ang inyong inigsuon nga paghigugma. Ug sa inyo ang inigsuon nga paghigugma, motubo ang inyo ang Kristohanong gugma. Tungod kay kining mga batasan, inyo og nagapadayon sa pagdagaya diha kaninyo, kini maoy magtipig kanimo nga mahimo kang tapulan o dili gaha walay bunga ngadto sa hingpit nga personal nga kahibalo kang Ginoong Jesucristo ang Mesiyas ang dinihugan. Kay si bisan kinsa nga makulangan niini nga mga pamatasan buta. Nakakita lamang sa kung unsay duol diha kaniya ug nahimo nga buta sa kamatuoran nga siya gihinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Nixon, you see the progression, So makita ba nimo igsoon ang pagtubo? step by step, No, kada likang, usa ka likang human sa usa ka likang. allowing the Spirit of God to build these qualities in us because it's Him. Amen. Nga ato ang gitugutan ang kinaiya ang mga kalidad ni Jesucristo igsoon nga motubo diri sa atoa kay siya man kana nga mga pamatasan. So that we're partakers in His divine nature. No aron nga mahimo tang tigpaambit, makaambit ta sa iyang langit nung kinaiya. But verse 9, Sa 9, it says, nag-ingon diha, whoever lacks these qualities is what? no kinsay nakulangan niini nga mga pamatasan kay unsa daw? You understand what this means, Igsoon? Nasabtan nato igsoon unsay bot pasabot? Do you understand what this means for each one of us? Nasabtan nato para sa matagusan nato ba? Unsay bot pasabot nga kung wala pa This ni is the Word of God. This isn't me saying this. no dili ni gikan kan dadi igsoon na panpulong ni sa Ginoo. Are we pursuing God so that we have His qualities in us? No ato bang ginatinguha ang Ginoo igsoon aron nga mapurma ang iyang kinaiya sa atoa? Are we laying our lives down Ato abang daily for ato Him? abang ginabuhian ang ato ang kinabuhi sa iya kada adlaw? Or are we walking in the flesh? Or Igsoon? naglakaw na lang bata sa atong unod? Because the warning is, if whoever lacks these qualities is blind, spiritually short-sighted, seeing only what is near to him, has become oblivious to the fact that he was cleansed from his old sin. No kay ang pasidaan igsoon nga katong mga nakulangan or wala niini nga mga pamatasan, buta og nakakita lamang sa kung unsay duol sa iya ug nakalimot siya nga siya gihinluan na gikan sa iyang karaang mga sala. So where are we headed together as a familia? So asa man ta padulong igsoon isip nga pamilya? Hey, look at me. I love you. Don't cry. Nandawa siya. Let's commit to change. Amen. Atong ikumitar ang atong Let's kaugalingon commit to igsoon surrender. nga magbag-o ta. No nga ato ang isurrender ang ato ang kinabuhi. I'm not mad at you. God's not mad at you. Wala siya nasuko sa imo wala po nasuko ang Ginoo sa imo Let's just grow up together. Apan, mo desisyon ta nga motubo ta nga dungan. Let's mature together. Maghamtong ta igsoon, mahamtong ta nga dungan igsoon. Can we do that? Mabuhat man na nato. Can we do that? Mabuhat nato? Oh, or no, no. Oo or no? I'll ask you one more time. Sa makausa, mangutana sa pagbalik, kaya nato buhaton dili. Can we mature together as a family? Pwede ba ta nga mohamtong igsoon nga hiniu sa isip nga pamilya? That was good. There was some back there going, Amen. Amen.
Okay, igsoon. I hope you all understand. I hope you get the revelation that Christ wants to be formed in you. Amen. That's His goal for every one of us. Amen. So nang hinaot sa igsoon nga nakadawat og pagpadayag karong kabuntagon nga ang kabubuton og tinguha sa Ginoo nga gusto niya nga maporma si Kristo sa atong sulod hangtod nga mapareha gyud ta sa iya. But this will require each one of us to make a commitment Apa nagkinahanglan gyud ni nga ang matag usa nato mubuhat gyud og pagkumitar to surrender, nga mutugyan to be obedient daily nga mahimong masinugtanon kada in the small adlaw things, sa mga gagmay mga butang be willing to do the work of the ministry, mahimo tang masinugtanon nga mubuhat sa buluhaton sa Ginoo and above all things to be faithful. ug labaw sa tanan mahimong matinud-anon Not makasaligan faithful to me, not faithful to the ministry, but faithful to the Lord dili Jesus Christ. matinud-anon dili matinud-anon igsoon kang daddy sa buluhaton apan kang Ginoong Jesucristo. Okay. Don't forget, Amen. God loves you. Amen. God's for you. He's given you all that you need. Amen. Ang Ginoo igsoon higugma nimo ug gihatagan kaniya sa tanan nga imong gikinahanglan. He's given you everything you need, Iksoon, Gihatag na niya sa imo ang tanan nga imong gikinahanglan. in order to be obedient to Him. You're lacking nothing. Amen. Walay kulang sa imo igsoon. Naa na nimo ang tanan nga imong gikinahanglan. You're not lacking anything, Iksoon. Walay kulang igsoon. We can do this together. Mabuhat nato ning adungan. Okay? Amen. Can we worship the Lord for a minute? Pwede ba ta nga magdayeg sa Amen. Ginoo igsoon? Amen. See, obedience and worship always go together. Amen. Nga ang pagsimba igsoon ug ang pagkamasinugtanon dungan gyud na, mag-uban gyud na sila. Obedience and intercession and worship always go together. That's true.